Maalab na pagbati Pilipinas. Hindi simpleng pag-alala sa EDSA People Power ang gagawin ng iba't ibang grupo ngayong darating na February 25. Pagpapanagot sa nangyayaring korupsyon ang tampok daw ngayong taon sa EDSA anniversary. Gaya raw kasi noong panahon ng diktadoryang Marcos, same-same ang kinakaharap ng bansa ngayon. Laganap na katiwalian, nagtataas ang presyo at matinding abuso sa kapangyarihan. Kaya naman iba't ibang grupo ang nag-bolt in para sa People Power Anniversary na iisa ang hiling. Natutuwa tayo magsama-samang iba't ibang mga grupo batay sa common na kahilingan. Buhayin ang diwa ng EDSA People Power, singilin si Marcos, panagutin si Duterte, litisin si Sara. Patuloy na dumarami ang mga grupong gustong lumahok sa EDSA Anniversary, hindi lang sa Maynila kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Sinyalis daw ito ng disgusto ng taong bayan sa lumalalang katiwalian sa bansa. Nag-umpisa yan ng sama-samang pagkilos noong January 31. Palatandaan nito na lumalakas ang panawagan natin na sobra na, tama na. Ang February 25, panandang bato yan milestone yan sa ating kasaysayan dahil sa araw na yun napatalsik natin na isang diktador. Sunod-sunod din ang pagsuspende ng klase sa maraming paaralan kahit na ginawang special working holiday ni Pangulong Marcos Jr. ang February 25 mula sa dating regular holiday. Para kay Father Gilbert Sales, presidente ng isang Catholic Schools Network, may responsibilidad ang mga paaralan na ituro sa kabataan ang halaga ng EDSA People Power. Ini-instill natin sa mga kabataan ngayon is to have a critical mind, to look at reality, especially events in history, na hindi lamang nagdidepende ang ating realidad sa mga fake news na pinipedal ngayon sa social media. Hindi nga lang daw dapat pagbabalik-tanaw lang ang ginagawa tuwing EDSA anniversary, kundi ang pag-uugnay ng kasaysayan sa kasalukuyan, lalo daw ngayon na talamak ang abuso sa kapangyarihan. Gusto natin na by commemorating EDSA People Power, that they have a grasp of what had happened in history so that they do not, first of all, repeat history and they do something about their present situation today. Ilang araw bago ang February 25, naglunsad din ang mga aktibidad ang iba't ibang youth groups para kondinahin ang nila'y kawalan ng aksyon ng Marcos Jr. administration sa lumalalang kabuhayan ng mga Pilipino. Gayon din sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal gaya ni Vice President Duterte. Yung pakikilahok natin sa EDSA February 25th, isa itong panawagan para sa buong bansa na hindi tayo magpapatinag sa any type of aggressions of the Marcos administration. Para sa mga grupo, ang tunay na pagsasabuhay ng diwa ng EDSA ay ang pagsisigurong mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian at maling pamamahala. Magkaroon ng accountability ang lahat ng mga korap, hindi lang si Sara. Magkaroon ng accountability ang mga politiko na ginagawang negosyo ang kanilang pwesto. Yun ang mensahe ng EDSA. Hinihiling ko sa lahat ng hanay ng kabataan, mga mamamayan, batayang sektor ng lipunan na sama-sama tayong kumilos sa February 25.